Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lauro. Walang eksaktong taon, probinsya ng Davao. Lolo Lauro, pansin ko parang hindi tumatanda si Namira at Ayo. Hindi ba sabi mo, bata ka palang alaga mo na sila? Tanong ni Jimbo habang pinapanood ang dalawang aso na naglalaro sa bakuran. Gaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, hindi pangkaraniwang aso si Namira at Ayo. Ibinigay sila ng mga diwata sa akin noong bata pa ako. Mga diwata? Totoo po ba sila? Oo, Jimbo. Totoo sila, iho. Kaso lang walang naniniwala sa akin eh. Sa tuwing sasabihin kong tungkol sa mga diwata, ang sinasabi ng mga tao katang isip ko lang ang lahat. Pero isinusumpa ko, totoo ang lahat ng yon. Ang laruan kong kahoy ang magpapatunay ng lahat. Naganap ito nung kasing edad mo ko eh. Para maunawaan mo, ipapaliwanag ko ang buong kaganapan. Tugon ni Mang Lauro habang ipinapakita ang hawak na kahoy. Mangha-mangha si Jimbo sa mga kwento ng matanda. Tanging siya lang ang naniniwala sa mga sinasabi nito. Sinimulan ni Mang Lauro ang pagsasalaysay. Aatras tayo ng maraming taon. Ito yung mga panahon na bata pa lamang si Mang Lauro. Isinilang sa pamilya ng mga magsasaka itong si Lauro. Nasa edad 13 ang binata. Napaka-masiyahin. Kinagigiliwan ng mga tao sa kanilang baryo. Napaka-matulungin. Lalo na sa mga nakakatanda. Ito ang naging dahilan ng pagbabago ng kanyang buhay. Isang hapon, habang papauwi galing sa paglalaro, nakasalubong nito ang isang matandang babae. May bitbit na malaking bayong. Halatang nahihirapan sa kanyang dala. Nilapitan ni Lauro ang matanda at inalok ng tulong. Ale, mukhang mabigat yung dala mo ah. Saan mo ba dadali ng mga yan? Tanong ng batang Lauro. Dadalhin ko sana sa kabilang ibayo itong mga alaga kong tuta. Medyo marami sila, kaya inilagay ko na lang sa payong. Tugon ng matandang babae. Galing na po ako dun eh. Pero sige ho, tutulungan ko kayong dali ng mga yan. Halina ho kayo, baka abutan pa tayo ng dilim. Wika ni Lauro. Hinatid niya ito hanggang sa tahanan. Matapos ay nagpaalam na ang binata na tutuloy sa pag-uwi. Ngunit ng palis na ito, biglang bumukas ang bayong at lumabas ang dalawa sa mga tuta. Purong itim ang kulay ng mga ito. Ang isa ay may asul na mata, samantalang ang isa naman ay pula. Tumakbo ang mga ito papunta sa kinakatayuan ni Lauro. Naupo sa harapan ng binata. Aba, tignan mo nga naman. Mukhang nagustuhan ka ng dalawang yan. Kung gusto mo, sayo na sila. Wika ng matandang babae. Napangiti si Lauro dahil matagal na nitong gusto ang magkaroon ng alagang aso. Talaga ho? Matagal ko nang gustong magkaroon ng alagang aso eh. Kaso nga lang, baka hindi ako payagan ni tatay. Huwag kang mag-alala. Pag nakita ng tatay mo ang mga tuta, siguradong hindi niya ito tatanggihan. Sige na, dalhin mo na ang mga yan. Baka gabihin ka pa. Nga pala, kunin mo ang kahoy na ito. Laruan niya ng mga tuta para hindi sila mapakot. Wika ng matandang babae. Masayang umalis si Lauro sa tahanan. Nagmamadaling umuwi. Pagdating sa tahanan, marahang pumasok ang binata. Sa kusina ito nagdaan para hindi mapansin sa ama. Ngunit lingid sa kalaman nito na inaantay siya ng matanda.
Mukhang ginagabi ka ng uwi ah. Masyado kang nawiwilis sa paglalaro mo. Wika ni Mang Karte. Pasensya na po kayo, tay. May tinulungan ako matandang babae. Ganun ba? Ano naman yung tinatago mo sa likod mo? Tugon ng matanda. Biglang kinabahan si Lauro sa tanong ng ama. Wala po, tay. Mga laruan lang po to. Wika ni Lauro. Sabay pakita ng kahoy na ibinigay ng matandang babae. Ayos na sana ang lahat. Kaso nga lang biglang kumahol ang isa sa mga tuta. Patingin nga ng laruan mo. Ngayon ko lang nalaman na may mga laruan palang kumakahol. Walang nagawa si Lauro kung hindi sabihin sa ama ang katotohanan. Inilabas nito ang dalawang tuta. Humingi ng tawad sa ama dahil sa pagsisinungaling. Pasensya na po kayo, tay. Hindi ako nagsabi ng totoo. Ibinigay po sila ng matandang babae, yung tinulungan ko ho. Wika ni Lauro. Hindi nito inasahan ang magiging sagot ng ama. Ano naman ang ipapangalan mo sa kanila? Ha? Ano po? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ano ang pangalan ng mga alaga mo? Opo. Babae at lalaki po kasi sila. Ang babae pangalan po Mira. Tapos yung lalaki naman, ang pangalan ay Ayam. O sige, dahil ikaw ang nagdala sa kanila dito sa tahanan, ikaw din ang bahala sa pagkain na, pati na rin sa kalat ng mga alaga mo. Sige na, bigyan mo sila ng makakain. Pag-uusap ng mag-ama. Napangiti naman ang binata at masayang pumasok sa tahanan. Pinakawalan sa sala ang dalawang aso. Inilapag sa sahig ang kahoy na ibinigay ng matandang babae. Pinaglaruan ito ng dalawang tuta. Napansin ng binata na tila kumislap ang kahoy ng kagatin ito ni Ayam. Inilapag ng tuta ang kahoy. Nilapitan ito ni Lauro at dinampot. Parang may kakaiba sa kahoy na to ah. Pinagmasdang mabuti ni Lauro ang kahoy. Nung una ay wala itong nakitang kakaiba. Ngunit nang tumagal, nakita niyang nagliwanag ang kahoy. Nagulat ang binata at nabitawan ito. Nang bumagsak sa lupa ang kahoy, biglang gumuhit ang malakas na kidlat. Maging si Mang Karte ay napabangon sa higaan nang marinig ang malakas na kulog kasabay ng kidlat. Ano nangyari? Hindi ko po alam, tay. Bigla na lang pong kumidlat eh. Ang mabuti pa, papasukin mo sa kubong mga kambing. Baka bumuhos ang ulan ngayong gabi. Ay Diyos ko, atakay na ko sa puso. Wika ni Mang Karte. Lumabas ang binata para sundin ang utos nito. Isa-isang pinapasok ang mga alaga. Nakarinig ng mahinang ingay si Lauro na parang nagmumula sa naglilimlim na manok. Alam nito na walang manok ang kanyang ama, kaya nagtaka ang binata. Matapos papasukin ang mga alagang kambing, hinanap nito ang pinagmumula ng tunog. Inikot nito ang paligid ng kulungan, ngunit walang manok na natagpuan. Akmang palabas na ng kulungan ang binata nang makarinig naman ito ng angil mula sa aso. Dali-daling tumakbo papasok ng tahanan ng binata. Medyo malayo ang kulungan ng mga kambing. Mula sa mismong tahanan at habang nasa daan, biglang hinarang ng kung anong nilalang ang binata. Nanigas sa kinakatayuan si Lauro habang ang nilalang naglalakad papalapit sa kanya. Naaninag ng binata ang wangis nito sa pamamagitan ng nakasinding sulo. Ang ulo ay sa baboy ramo, habang ang katawan naman ay sa tao. Mahaba ang mga kamay, halos nakasayad na sa lupa.
Pinilit ni Lauro ang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Unti-unti nang lumalapit ang nilalang sa kanya. Ramdam na nito ang mainit na hininga ng halimaw sa kanyang leeg. Napapikit na lang si Lauro dahil alam nito sa sarili, ito na ang tiyak na kamatayan. Ngunit biglang napadilat ang binata nang marinig nitong umatungal ng malakas ang nilalang. Nanlaki ang mga mata nang makitang nakahandusay na sa lupa ang halimaw. Umuusok pa ang bunganga na parang tinusta. Nanghina ang tuhod ng binata dahil sa naramdamang takot. Naupo na lang ito sa lupa habang pilit na iniisip kung anong uri ng nilalang ang nakasagupa. Laking pagtataka ni Lauro dahil nasa likod ng nilalang ang dalawang tuta. Kumukuwag ang buntot nito habang tumatakbo papunta sa kinauupuan niya. Kagat-kagat ng isa sa mga tuta ang laruang kahoy. Kinuha ni Lauro sa bibig ng aso ang laruan. Nakaramdam ng mahinang pitik ng kuryente. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya binitawan ang laruang kahoy. Hinigpitan ng binata ang pagkakahawak hanggang sa unti-unting lumakas ang daloy ng enerhiya. Hindi na kinaya ng binata ang biglaang pagpasok ng enerhiya sa katawan, kaya naman nawalan ito ng malay. Nagising ang binata nang maramdaman nito na tinatapik na ng ama ang kanyang pisngi. Anong nangyari sa'yo, Iho? Bakit ka napasigaw? At saka ano tong tumpok ng abo dito? Tanong ni Mang Karte. Nagmulat ng mata si Lauro at nasilaw sa sikat ng araw. Ha? Umaga na po pala, tay? Hindi ko po alam kung anong nangyari. Pero sinalakay ako ng isang... Nasaan na yung halimaw? Saka nasan si Ayam at Mira? Wika ni Lauro. Nakahinga ito ng maluwag nang makita ang dalawang tuta sa tabi ng matanda. Ngunit ang ipinagtataka, kung saan napunta ang nilalang na sumalakay sa kanya kagabi. Anong halimaw? Wala naman akong nakita dito kung hindi tumpok ng abo. Mula yan sa sinigaang dahon eh. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Hindi ko nga po alam, tay, kung anong nangyari kagabi. Nawalan ako ng malay pagkagising ko. Umaga na. Tugon ni Lauro. Simula ng araw na yon ay hindi na humiwalay sa kanya ang dalawang tuta. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumalaki ang mga alaga hanggang sa maging ganap na aso. Mas malaki na ang mga ito kung ihahambing sa ordinaryong aso. Kakaiba ang kulay ng balahibo. Nagbabago-bago depende sa panahon. Kung tag-ulan ay kumakapal na nagiging kulay abo. Ngunit sa tuwing mainit ang panahon, nagiging manipis na purong kulay itim. Sa tuwing papasok sa paaralan si Lauro ay sumusunod ang mga ito. Nag-aabang na lamang sa pintuan ng eskwelahan hanggang sa sumapit ang uwian. Dala-dala din ng binata ang laruang kahoy. Para sa oras na mabagot ang dalawa ay pinaglalaroan nila ito. Nakasanayan na ng mga tao ang dalawang alaga ng binata. Ngunit may mga kababaryo silang natatakot. Inireklamo ang binata. Isang hapon habang naglalakad galing sa paaralan, sinalubong ito ng dalawang tanod. Hindi na pala kailangan pumunta sa bundok dahil nandito ka na. Ipinag-uutos si Kapitan na ipahuli ang mga alaga mo. May mga nagre-reklamo sa amin eh. Natatakot daw. Po, hindi naman nananakit si Ayam at Mira. Bakit po sila natatakot? Huwag ka na magtanong. Isuko mo na lang yung alaga mo. Kung hindi, masasaktan ka. Wika ng isa pang tanod. Napalingon ng mga ito nang biglang may magsalita. Saktan! Anong gagawin mo sa bata? Tanong ng matandang babae. Naglakad ito papalapit kay Lauro.
Kinuha mula sa kamay ng binata ang laroang kahoy. Huwag kang makialam dito, tanda. Hindi ako pumapatol sa mga gaya mo kaya tumabi ka. Muling wika ng isa sa mga tanod habang winawasiwas ang hawak nitong baston. Ganun pa. Pasensya niya. Pero pumapatol ako sa mas bata sa akin. Wika ng matanda. Nagalit ang mga tanod at sinugod ang matandang babae. Ngunit hindi pa man nakakalapit, biglang napaluhod ang dalawang lalaki. Nanginig ang mga ito na tila nakukuryente. Ano po nangyari sa kanila? Bakit po sila natumba? Yan ang napapala ng mga taong mataas ang tingin sa sarili. Halika na. Umalis na tayo dito bago pa sila mahimasmasan. Tugon ng matanda. Naglakad palayo ang mga ito hanggang sa makarating ng tahanan ng matanda. Mabuti na lang po dumating kayo, Lola. Kung hindi, baka nasaktan nila si Ayam at Mira. Yan ba ang pinangalan mo sa kanila? Pasensya ka na ha. Kung ngayon lang ako uli nagpakita sa'yo. Marami kasi akong inaasikaso. Opo, yun nga po yung pinangalan ko sa kanila. Ayos lang po yun, Lola. Nga pala may sasabihin po ko sa inyo. Pero matagal nang nangyari. Parang yun po yata yung unang araw na dumating yung mga aso sa akin. O sige, magkwento ka. Pero teka lang ha. Kukuha lang ako ng makakain. Paniguradong gutom ka. Pumasok ito sa tahanan. Kumuha ng makakain. Matapos ay naupo sa tabi ni Lauro. Matagal na tayong magkakilala. Pero hindi mo pa nasasabi ang pangalan mo. Oo nga po pala. Ako po si Lauro. Kayo din po, hindi ko po alam yung pangalan niyo eh. Tumawa ng malakas ang matanda. Maging siya ay hindi pa nagpapakilala. Ang pangalan ko ay Sedes. Eto, kumain ka muna. Nga pala, magkwento ka nga tungkol sa dalawa mong alaga. Pinaliwanag ng binata ang nangyari nang dumating ang dalawang tuta. Nangyari po yun nang pinapasok ko po yung mga kambing eh. May umatake po sa akin na nilalang. Hindi ko nga po alam kung saan nang galing pero kamuntikan na ako masakmal eh. Akala ko po mamamatay na ako. Pero pagdilat ko, nakita ko na lang na wala na yung halimaw. Tapos nandun na yung dalawang tuta. Dala-dala po nila yung laroang kahoy. Hinawakan ko po yun tapos nawalan ako ng malay. Hindi ko na po alam kung anong nangyari. Isang hindi kilalang nilalang ang sumalakay sa'yo. Ano ang itsura? Yung ulo po niya parang baboy. Tapos mahaba po yung kamay. Makapal po yung balahibo. Ang nilalang na humabol sa'yo, isang uri ng aswang. Siguro nga oras na para malaman mo ang katotohanan, Lauro. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo ano. Pero hindi pangkaraniwang aso ang dalawang yan. Sila ang mga gabay ng sandatang ito. Wika ng matandang si Sedes habang ipinapakita kay Lauro ang kahoy na laruan. Medyo natawa ang binata. Yan ho. Paano pong magiging sandata yung laro ang kahoy? Hawakan mo ang kahoy. Isipin mong mabuti ang nangyari bago ka mawalan ng malay. Tugon ni Aling Sedes. Sabay abot ng kahoy kay Lauro. Kinuha naman ito ng binata. Inisip kung ano ang nangyari ng mga sandaling iyon. Biglang naramdaman ng kuryenteng dumadaloy mula sa laruan papunta sa kanya. Pagdilat ng mata, nanlaki mga mata nito nang makita kung ano ang hawak. Siguro naman naniniwala ka na sa sinasabi ko. Ang tawag dito ay sepulkro. Isang uri ng sinaunang kahoy. Daang taon nang nakalubog sa ilalim ng karagatan. At dahil nakababad sa tubig alat,
Nagkaroon ng likas na kakayahan ng kahoy na humigop ng enerhiya mula sa elementong nakapaligid. Ha? Pero bakit po kidlat? Kakaiba ang sepulkrong yan. Hindi pangkaraniwan. Tinamaan ito ng kidlat habang nasa dalampasigan. At sa tagal ng panahon, bumao na sa kaloob-looban nito ang pangil ng tumamang kidlat. Ito ang dahilan kung bakit may kakayahan ng kahoy na yan na maging sandata. Ito marahil ang hinahabol ng mga aswang at posibleng dahilan kung bakit kasi nalakay nang gabing dinala mo si Ayam at Mira sa iyong tahanan. Pagpapaliwanag ng matanda. Napalingon si Lauro sa dalawang aso. Kung ganun, paano naging gabay ng sandata yung dalawang tuta? Hindi ba ang sabi nyo? Hindi na ituloy ni Lauro ang sasabihin. Kagad nagsalita si Aling Cedes. Kung sinabi ko sa iyo ang katotohanan noon, hindi ka maniniwala. Kaya pinalabas ko na alaga ko silang dalawa. Pero ang katotohanan, nakatakda silang makasama mo simula nang ipanganak ka. Tugon ni Aling Cedes. Tumayo ito at naglakad papunta sa dalawang aso. Laking gulat ni Lauro nang biglang nagliwanag ang katawan ng matanda. Napatakip ng mata ang binata at nang humupa ang liwanag, tumambad ang isang magandang babae na nakasuot ng mahabang kumikinang na damit. Teka, nasan si Aling Cedes? Sino ka? Ano ginawa mo sa kanya? Huminahon ka, Lauro. Si Aling Cedes at ako ay iisa. Matagal na kitang minamatyagan. At masasabi ko, nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ko bilang tagapangalaga ng sepulkro. Bakit naman po ako? Wala akong alam tungkol sa mga ganyang bagay. Tignan mo ang hawak mong sandata. Ang mutsyang nasa loob ng sepulkro may sariling buhay. Marunong itong mamili ng kanyang magiging tagapangalaga at ikaw ang pinili nito. Maging ng dalawang gabay. Sa tingin mo, aksidente lang na naibigay mo ang kanilang mga pangalan? Si Ayam at Mira? Oo, Lauro. Yan ang totoong pangalan ng dalawang gabay ng sepulkro. Kailangan mo sila sa magiging misyon mo. Ito ang buhay na nakatadhana sa iyo. Kaya yakapin mo ng buo at gampanan ang tungkulin na nakaatang sa iyo. Pero paano ko po yun gagawin? Wala naman po akong alam. Hayaan mong ang sandata ang maging guro mo. Kung sakali ba, magkikita pa tayo, marami pa akong itatanong At alam ko ikaw lang yung makakasagot ng mga yan. Palaging nandyan si Aling Cedes para sa'yo. Mag-iingat ka. Gabayan ka nawa ng may likha. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay naglaho ang magandang babae. Maging si Aling Cedes ay hindi na rin nakita ng binata. Tinignan nito ang dalawang alaga at kinausap. Mira, Ayam, mukhang nakatadhana talaga yung pagsasama natin Tulungan nyo na lang kung tuparin yung mission ko Wika ni Lauro. Matapos ay umuwi na ito. Abay mala, maaga ka atang nakauwi ngayon. Napagod po kasi ako sa paaralan, Tay. At saka hinarang ako ng mga tanod kanina Ang sabi nila sa akin, kailangan daw hulihin si Ayam at Mira dahil natatakot daw po yung mga tao. Ganun ba? Bakit? May ginawa ka ba sa baryo na naging sanhi ng takot ng mga tao? Doon nga po ako nagtataka Wala namang ginawa sina Ayam at Mira. Nag-iingat lang sila sa alaga mo. Hayaan mo akong kakausap kay Kapitan. Sige na, maglinis ka na ng katawan. Kainin mo ang merienda ang ginawa ko. Pagsapit ng gabi,
Habang nagpapaantok, napansin ng binata ang dalawang alaga. Hindi ito umaalis sa loob ng kanyang silid. Bagay na ipinagtataka ni Lauro dahil bago ang pangyayari, sa labas ng bahay natutulog ang dalawang aso. Anong nangyari sa inyo? Bakit dito kayo natutulog sa kwarto ko? Tanong ni Lauro. Hindi nito inasahan ang susunod na mangyayari. Napagutusan kami ni Diwatang Edral na huwag umalis sa tabi mo dahil maraming masamang elemento naghahangad ng kapangyarihang meron ka. Tugon ni Ayam. Napabangon sa higaan si Lauro. Tinignan ng mga alaga. Nakadapa sa sahigang mga ito at mahimbing na natutulog. Alam ko ikaw yung nagsalita, Ayam, kaya sumagot ka. Wika ng binata, pero wala sa mga aso ang sumagot. Guni-guni ko lang yata yun. Pero kung ganun, bakit alam niya yung pangalan ng diwata? Ay nako, bahala na nga. Tugon ni Lauro. Babalik na sana ito sa pagkakahiga nang makarinig ng boses. Sa pagkakataong iyon ay babae naman. Hindi guni-guni ang lahat, no? Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Napatingin si Lauro sa mga aso. Nakitang nakatitig sa kanya si Mira. Napangiti na lang ang binata at nagsalita. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa inyo eh. Nakaiga ang binata. Nakatulog ng may ngiti sa muka. Napatunayan nito sa sarili. Kakaiba ang mga alagang aso. Totoo ang lahat ng nangyayari. Kinabukasan, maagang pumasok ng paaralan si Lauro dahil sa naging banta sa dalawang alaga. Kinausap niya ang mga ito. Mira, Ayam, magpaiwan na muna kayo dito sa bahay ah. Delikado kasi kung sasama kayo sa akin eh. Baka pag initan na naman tayo ng mga tanod. Nasa iyo naman kung gugustuhin mo kaming lumaban o hindi. Pero isang bagay lang ang hindi namin gagawin. Yun ay ang mawala ka sa paningin namin. Mahigpit na bilin ni Edral na huwag kaming hiwalay sa iyo. Sabi ko na nga ba eh, boses mo yung narinig ko kagabi. Alam ko, sinisiguro nyo lang yung kaligtasan ko. Pero delikado na ang magiging ilagay nyo eh kung sakaling makita tayo ng mga tanod. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kami magpapakita sa kanila. Ngayong alam mo na ang totoo naming katangian. Manood ka kung anong magagawa namin. Tugon ni Mira. Sa isip ni Lauro, mas mabuting malaman niya ang totoong kakayahan ng mga alaga, kaya hinayaan niyang sumama ang mga ito. Habang naglalakad, nakasalubong ng binata ang dalawang tanod. Ngunit hindi naman umimik ang mga ito na tila walang nakikita. Alam ni Lauro na nakasunod sa kanya ang dalawang malaking aso. Naninibago ito dahil walang pumapansin sa kanila. Habang naglalakad sa kabaan ng kalsada papunta sa paaralan. Siguro naman ngayon, alam mo na ang sinasabi naming kakayahan. Wika ni Mira. Napansin ko hindi kayo nakita ng dalawang tanod ah. Anong ginawa nyo? Ang tawag sa kakayahan na yon ay sabulag. Nawawala kami sa paningin ng mga pangkaraniwang tao, pero nakikita mo kami at nararamdaman. Pangkaraniwang kakayahan lang namin ng sabulag. Mas marami pa kami magagawa. Pero syempre, nakadepende yon sa sitwasyon. Hindi namin pwedeng gamitin ang mga kakayahan sa walang kwentang bagay. Maintindihan ko naman ang mga sinasabi nyo. Medyo naninibago lang ako sa mga nangyayari. Pero masasanay din siguro ako pagtagal. Wika ni Lauro. Normal na araw lang ito para kay Lauro.
Matapos ang klase ay kaagad siyang umuwi. Tila nawala din sa isip ng binata ang paglalaro. Unti-unting nagbago ang pananaw ni Lauro sa buhay. Maging si Mang Karte, napapansin ang pagbabagong ito. Himala, hindi ka yata ginagabi sa paglalaro. Anong nakain mo? Naisip ko kasi na mas marami akong dapat gawin dito sa bahay. Gaya na lang ng pagpapakain ng mga kambing. Kaya ko naman pong gawin yun, kaya hindi ko na inaasa sa inyo. Aba ayos ah. Talagang nasa wastong gulang na ang pag-iisip mo. Maganda yan anak, ipagpatuloy mo lang. Napangiti si Lauro sa sinabi ng ama. Matapos ang lahat ng mga gawain, naupo ang binata sa sala upang magbuklat ng mga aklat. Habang ang dalawang alaga naman naglalaro sa sulok. Biglang natigilan ang mga ito at inamoy-amoy ang hangin. Mira, Ayam, anong problema? Tanong ng binata. Dali-daling tumakbo ang dalawa palabas ng tahanan. Sinundan ni Lauro ang dalawa. Nakitang may lalaki sa labas ng kanilang bakuran. Huwag kang lalabas ng bahay, Lauro. Hindi siya pangkaraniwang tao. Tugon ni Mira. Mula sa kinakatayuan, tinanong ng binata kung ano ang kailangan ng hindi inaasahang panauhin. Magandang gabi ho. Sino po ang hinahanap nila? Tanong ni Lauro. Hindi nagsalita ang lalaki. Sa halip ay itinuro siya nito. Lauro, pumasok ka sa bahay. Bilisan mo! Wika ni Ayam. Marahang naglakad ang lalaki papasok ng tahanan. Nang tumapat ito sa liwanag na nagmumula sa sulo, napagtanto ni Lauro na totoo ang sinasabi ng dalaga. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki habang nakangiti ng nakakaloko. Panay din ang tulo ng laway nito. Habang ang mga kamay pilit na inaabot si Lauro. Dinambay ito ni Mira samantalang si Ayam naman nakabantay sa harapan ng binata. Dali-daling kinuha ni Lauro ang kanyang kahoy. Inilabas ang sandata. Huwag kang lalabas, Lauro. Hindi nag-iisang nilalang na yan. Wika ni Ayam. Mas lalong kailangan kong tumulong, Ayam. Isa pa, gusto ko rin makita ang kakayahan ng espada ng kidlat. Tugon ni Lauro. May punto ang sinasabi mo. Pero hindi ito ang... Lauro! Hindi na naituloy ni Ayam ang sasabihin dahil biglang tumakbo papunta sa nilalang ang binata. Laking gulat ng dalawang aso nang biglang naglabasan ang iba pang kasama ng nilalang. Maging si Lauro, nakaligtaan ang sinabi ng mga alaga na hindi nag-iisa ang kalaban. Sinabi ko na sa'yo na hindi sasalakay na mag-isa ang kalaban. Wika ni Ayam habang dinadamba ang isa sa mga aswang. Napakadami ng mga ito at ang ilan ay nakatago pa sa mga puno. Anong kailangan nila sa atin? Bakit sila sumugod dito? Mamaya ko ipapaliwanag. Sa ngayon, hanapin na muna natin ang mga ito. Huwag na huwag mong hahayaan na masugatan ka gamit ang kanilang mga kuko. Malakas ang kamandag nilang taglay. Walang problema. Maliwanag, Ayam. Sa hindi malamang dahilan, tila kabisado ni Lauro ang paggamit ng espadang kidlat. Ito ang unang pagkakataon, ngunit pakiramdam ni Lauro maraming beses niya na itong ginamit. Nagulat si Lauro sa taglay niyang bilis dahil nagawa nitong lumusot sa napakaraming kalaban sa pamamagitan lang ng ilang hakbang. Pinagtataga nito ang mga kalaban. Ang bawat matamaan, kagad natutupok. Nagsipagpulasan na ang ibang mga kalaban
Dahil natakot sa hawak na sandata ng binata, habulin pa sana ni Lauro ang mga ito. Ngunit hinarang siya ng dalawang alaga. "Huwag ka nang humabol. Hayaan mo silang makatakas para makarating sa iba nilang kasama nangyari." Magdadalawang isip na mga aswang na sugurin ka sa lugar na ito. Lalo pat alam nilang nagagawa mo ng gamitin ang espadang kidlat na nakatago sa sepulkro. Yan din ang dahilan kung bakit sila nandito. Kung ganon, ito nga ang habol nila. Totoo pala ang sinabi ng diwatang si Edral. Pero bakit? Ang mga mutya ay may kakayahang magbigay ng lakas sa taong may tangan nito. May mga aswang na nagnanais magtangan ng mga mutya dahil kailangan nila ng karagdagang lakas para makipagsabayan sa mga kapwa nila aswang. May mga kalahi din sila na walang kakayahan na pagalingin ang sarili. Kailangan nila ng tulong mula sa mga mutya para gawin yun. Pagpapaliwanag ni Mira, naputo lang ang usapan ng mga ito nang biglang dumating si Mang Karte. "Oh, anong ginagawa nyo dito sa labas? Ay gabi-gabi na." Wala po. Naisipan ko lang pong magpahangin para presko ang katawan ko bago matulog. Kayo tay, saan po kayo nanggaling? Doon kila Mang Matyas. Namatay ang kapatid niyang si Badong. Hindi daw wala man dahilan. Medyo napasarap ang usapan kaya ginabi ako ng uwi. O siya, papasok na ako ha. Medyo naparami ang ininom namin eh. Mauna na ako pumasok, kinaantok na ako. Wika ng matanda. Matapos ay pumasok na ito sa loob ng tahanan. Nakahinga ng maluwag si Lauro dahil hindi naabutan ng ama ang pagsalakay ng mga aswang. Kinabukasan, araw ng Sabado at dahil walang pasok, pumunta ang binata sa loob ng kakawayan. Nanguha ng mga tuyong sanga na ginagamit panggatong. Kasama nito ang dalawang aso. Kasalukuyang nagpuputol ng tuyong sanga ang binata nang makarinig ito ng ingay ng mga nagsisigawang kalalakihan. Nasa gawing tuktok siya ng burol, kaya tanaw nito ang nangyayari sa ibaba. Nakita ni Lauro ang mga kalalakihan na tila may kung anong hinahabol. Inabangan nito ang mangyayari. Nagulat ang binata nang makita kung ano ang tinutugis nila. "Si Aling Sedes yun ah! Halika, tulungan natin siya!" Wika ni Lauro. Matapos ay tumakbo ito pababa ng burol. Hindi na nagawang pigilan ng dalawang aso. Nang makita ng mga kalalakihan ang binata ay napahinto ang mga ito. "Hoy, ikaw na naman! Huwag kang makialam kung ayaw mo masaktan ha!" "Sandali lang po. Ano po bang kasalanan ng matanda sa inyo? Bakit niyo siya hinahabol?" Tanong ni Lauro. Bumunot ng baril ang lalaki at tinutok sa kanya. "Sinabi ko nang huwag kang makikialam eh. Sa oras na makatakas ang aswang na yun, ikaw ang malilintikan sa amin." Tugon ng lalaki. Kinausap naman ito ng isa sa mga kasama. "Manong Tonyo, makakatakas na yung matanda. Hayaan mo na yung batang yan." Wika ng isa sa mga lalaki. Hinabol ng mga kasama nila si Aling Sedes. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, nakasama na ng matanda ang dalawang alaga ni Lauro. "Magpaiwan ka, Pablo. Kakailanganin ko ang tulong mo dito. Hindi natin sila pwedeng hayaan dahil nakita at narinig nila ang pangalan natin." Tugon ng lalaki na nagngangalang Tonyo. Nilapitan nito ang binata at takmang hahawakan na. Laking gulat ng kasama nito dahil biglang tumilapon si Tonyo. "Manong, anong nangyari?" "Malakas na kuryente. May mataas na uri ng depensa ang binatang to, Pablo. Mag-iingat ka. Siguro kasama yan ng matanda eh." "Pasensya na dahil hindi ko kayo hahayaan na saktan ng matandang yun. At sa oras na ito malamang gutay-gutay na ang katawan ng mga kasama nyo."
Wika ni Lauro. Narinig nitong nagsigawan ang mga kasama. Sinundan pa ng putok ng baril. Anong ginawa mo sa kanila? Ha? Magsalita ka! Wala akong ginawa sa kanila, pero hindi ko alam sa mga alaga ko. At kung hindi kayo makikinig sa akin, baka yun din ang kapalarang sapitin nyo. Tugon ni Lauro, sabay labas ng kanyang laruang kahoy. Sinasabi ko na nga ba? Talagang may kakaiba sa'yo eh. Pablo, umatras na muna tayo. Hindi natin kakayanin ng batang yan. Wika ni Tonyo. Ngunit matigas ang ulo ni Pablo. Binunot nito ang itak at sinugod ang binata. Paglapit ni Pablo kay Lauro, bigla itong nangisay. Nakatayo lang si Lauro ng mga sandaling iyon habang nakatitig sa binata na unti-unting bumabagsak. Binalaan ka na ng kasama mo, pero hindi ka nakinig sa kanya. Wika ni Lauro. Patuloy na nangingisay ang katawan ni Pablo. Lumalabas na ang dugo sa bibig at ilong nito. Dali-daling hinila ni Tonyo ang kasama dahil kung magtatagal pa ito, maaaring sumabog na ang ulo ng binata. Tandaan mo babalik ako at sa muli nating pagkikita, sisiguraduhin kong ikaw ang babagsak. Kaya huwag kang magpakampante sa kung anong meron ka ngayon. Wika ni Tonyo. Hinayaan ng binata na bitbitin nito ang kasama palabas ng gubat. Maya-maya ay dumating ang dalawang aso kasama si Aling Cedes. Anong ginagawa niyo sa gubat? Alam mong delikado sa lugar na ito. Ako nga po dapat magtanong sa inyo niyan eh. Bakit kayo hinahabol ang mga tao? Ano pong kailangan nila sa'yo? Ang pangkat ni Tonyo ay kilala bilang mahusay na manunugis ng mga aswang. May nakarating sa kanila na balita na isa ko sa mga aswang na pumapatay dito sa bayan. Kaya tinutugis nila ako. Dinala ko sila sa gubat para sana turuan ng leksyon. Kaso naman dumating kayo. Nangangahoy lang po kami dito. Nakarinig ako ng sigawan tas nung makita ko, kayo po pala yung hinahabol ng mga kalalakihan. Tara, lumabas na po tayo. Tugon ni Lauro. Habang nasa daan palabas ng gubat, kinausap ni Aling Cedes si Lauro. Siguradong alam na ni Tonyo na ikaw ang may hawak ng sepulkro at ibabalita niya ito kay Damian. Mas mapanganib ang taong yon, Lauro. Kaya manatili kang alerto sa lahat ng oras. Bakit naman po nila inahanap yung sepulkro? Gaya ng mga aswang, gusto din nilang makuha ang kapangyarihang taglay nito. Si Damian naman ay isang mambabarang. Ilang beses na din kaming nagkaharap. Sinubukan din kunin ng taong yon ang sepulkro sa akin. Pero nabigo siya dahil dumating si Mira at Ayam. Oo nga pala. Hindi nyo pa naibahagi sa akin kung saan nanggaling si Mira at Ayam. Si Mira at Ayam ay nagmula sa kanilang dimensyon. Tinawag sila ng sepulkro upang maging gabay. Nang mga oras na lumakas na ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat, nasa loob ng banal na kahoy na ito, nagkaroon ng kakayahang tumawag ng gabay mula sa kabilang dimensyon. Yun ay ang dalawa mong alaga. Pagpapaliwanag ni Aling Cedes. Nang makarating sila sa gilid ng daan, nagpaalam si Aling Cedes dahil hindi na ito maaaring magpakita sa mga tao. Kailan naman ho tayo magkikita uli, Aling Cedes? Maaaring hindi na, Lauro. Delikado para sa akin na magpakita sa mga tao. Marahil sa mga sandaling ito, laganap na sa mga manunugisang nangyari. Maaari ding manganib ang buhay mo. Pero huwag kang mag-alala dahil nariyan si Mira at Ayam na magtatanggol sa iyo. Alam ko naman po yun, Aling Cedes. Huwag po kayo mag-alala. Kung tama ang sinabi niyo noon, kusang lalabas ang kakayahan ng sandata
kapag nasa panganib na ang buhay ko. Poprotektahan ka ng sandata at ng mga gabay nito hanggang sa araw na magawa mo ang iyong misyon. Palagi mong tatandaan na huwag itong gagamitin sa ikakapahamak ng iba. Isaalang-alang palagi ang kapakanan ng nakararami. Sige na, bumalik ka na sa iyong tahanan. Wika ni Aling Cedes. Matapos ay naging usok ang katawan nito. Tuluyang naglaho sa hangin. Nalungkot si Lauro dahil maaaring hindi na sila magkita ng matanda. Ngunit ganun pa man, kahit papano ay may mga alaala itong naiwan sa kanya. Pagdating sa tahanan, nakita ni Lauro na may kausap na 2 lalaki ang kanyang ama. Marahan itong lumapit. Narinig na may hinahanap ang mga ito. 2 malaking itim na aso. Sino kaya yung mga taong yan? Bakit nila kayo hinahanap? Naaamoy ko sa kanila si Tonyo. May isa pa akong presensyang nararamdaman eh. Mula sa malakas sa bertude. Mag-iingat ka, Lauro. Hindi sila pangkaraniwang tao. Maraming salamat, Mira. Ang mabuti pa, lapitan natin sila. Nang makalapit ito, narinig niya ang sinabi ng isa sa mga lalaki. Kung sakaling makita niyo ang asong sinasabi ko, ipagbigay alam niyo kay Kapitan. Siya na ang bahala magparating sa amin. Maraming salamat. Matapos kausapin si Mang Karte, umalis na ang mga ito. Kinuha ni Lauro ang pagkakataon para kausapin ang ama. Hinahanap ng mga lalaking yon ang alaga mo. Saan ba kayo nanggaling? At ano ang ginawa niyong kalokohan? Sa gubat po, tay. Nanguha kami ng mga panggatong eh. Wala pong ginawa ang mga alaga ko. Kasama ko sila buong araw. Nakausap ko na si Kapitan tungkol dito. Ang akala ko'y ayos na ang lahat. Pero nagpapadala pa rin siya sa mga tao para ipahuli si Mira at Ayam. Ano ba kasing meron dyan sa mga alaga mo at maraming tao ang nag-aangad? Naiinggit lang po sila, tay. Hayaan na po ninyo. Magsasawa din ang mga yan sa paghabol sa mga alaga ko. Wika ni Lauro. Ilang araw ang nakalipas matapos ang kaganapan. Palagi nang may nagtatanong sa matanda tungkol sa 2 aso. Hanggang isang hapon, papawi ito galing sa paaralan. Isang lalaki ang nakasalubong ni Lauro. Mawalang galang na sa'yo, iyo. May nakita ka bang 2 malaking aso sa lugar na ito? Ang sabi kasi ng mga taga-baryo, madalas nilang makita ang mga yon sa lugar. Nagbabaka sakali akong may alam ka. Marami pong malaking itim na aso dito eh. Kaya hindi po ako sigurado kung ano yung hinahanap nyo. Ganun ba? May malaking pabuya sa akin ang taong makakapagturo sa kinaroroonan nila. Baka sakaling makita mo, ipagbigay alam mo kay Kapitan. Sige ho, mauna na ho ako. Akmang aalis na sana ito nang mapansin ng lalaki ang hawak niyang kahoy. Teka, sandali. Maganda yung kahoy na hawak mo ah. Pwede ko bang tignan? Ay naku, wala lang po to. Laruan ko lang po yan. Mauna na po ako ah. Naantay na ako ng tatay ko eh. Nako, sayang naman. Gusto ko sanang bilhin ang laruan mo. Wika ng lalaki. Pinagmasdang mabuti ni Lauro ang wangis nito. At batay sa panlabas nanyo, natukoy ng binata na mula ito sa mataas na antas ng lipunan. Pasensya na ho kayo, pero hindi ko po pinagbibili yung laruan ko eh. Mauna na po ako ha. Tugon ni Lauro. Sabay lakad palayo sa lalaki. Napansin nito na wala sa tabi ang mga alaga. Nang makalayo sa lugar, muling nagpakita ang mga ito. Lauro, naaamoy ko sa kanya si Tonyo.
pamilyar din ang sanyo ng taong yun. Masama din ang kutob ko sa kanya. Halika na, baka may nangyaring masama kay tatay. Galing siya sa direksyon ng bahay natin eh. Tugon ni Lauro. Dali-daling tumakbo si Ayam para siguraduhing ligtas ang matanda. Pagdating nito sa tahanan, nakahinga ng maluwag ang binata dahil nakitang nagwawalis sa bakuran ang ama. Nakasalubong mo ba yung lalaki kanina? Mukhang mayaman. Magara ang kasuotan. Opo tay, nakasalubong ko po siya. Nagtanong tungkol kina Mira at Ayam eh. Dumaan din ba siya dito? Oo, pero hindi ako kinausap eh. Huminto lang siya sa harap ng bahay tapos tumingin sandali. Umalis din eh. Lalapitan ko pa nga sana. Kaso hindi naman ako pinansin kaya hinayaan ko na lang. Wika namang Karte. Wala itong alam sa mga nangyayari, kaya hinayaan na lang ng binata na walang alam ang ama. Sa ganung paraan alam niyang ligtas ito, laban sa mga taong naghahanap sa kanya. Matapos kausapin ang ama, pumunta si Lauro sa mga kambing at doon kinausap ang dalawang alaga. Kailangan nating ilayo sa bahay ang mga taong naghahanap sa atin. Kung hindi baka madamay si tatay. Wala siyang alam sa mga nangyayari. Yan din ang nasa isip ko, Lauro. Delikado ang kalagayan ng tatay mo kung sakaling sumugod sila dito. Paano natin gagawin yun? Hindi natin alam kung kailan sasalakay ang mga kalaban. Tama si Ayam. Wala akong ideya sa mga plano nila at paniguradong bigla na lang silang darating. Kung gayon, anong naiisip niyong paraan? Ang pinakamabisang solusyon. Manatili nga tayo sa bahay. Kailangan nating protektahan ang buong paligid. Kaya kong gawin ang bagay na yan. Ngunit 1 oras lang ang maaaring itagal ng depensang gagawin ko. Sa palagay ko, sobra na ang 1 oras. Kaya maganda kayo. Mukhang maharap tayo sa malaking laban. Pag-uusap ng tatlo. Nang mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy lang ang buhay ni Lauro. Papasok sa eskwela, makikipaglaro. Ngunit hindi ito nagpakampante dahil alam niyang anumang oras maaaring dumating ang mga kalaban. Dumating ang hinihintay na pagkakataon ni Lauro sa hindi inaasahang sitwasyon. Kapistahan ng kanilang baryo at maraming tao ang dumadayo mula sa ibang bayan. Naglalakad sa kabisera si Lauro nang muli nitong makita ang lalaki. Sa pagkakataong iyon nakatitig ito sa kanya habang nakangiti ng nakakaloko. Binaliwala ito ng binata dahil wala siyang alam sa totoong pagkatao nito. Akmang aalis na sana, tutuloy sa pamamasyal nang makita nitong inakbayan ng lalaki si Mang Karte. Nanlaki mga mata ni Lauro. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng ama. Kaso nga lang biglang dumaan ang napakaraming tao. Nawala sa paningin ng binata ang lalaki kasama si Mang Karte. Hinanap ng binata ang mga ito. Nakitang naglalakad palayo sa mga tao. Dali-daling sinundan ni Lauro ang ama. Nakarating ang binata sa liblib na bahagi ng baryo at doon nakita nitong nakatayo ang lalaki kasama ang kanyang ama. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang hinahanap ko. Bago ang lahat, hayaan mo muna ako magpakilala. Ang pangalan ko ay Damiana. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa pamangking kong si Pablo. Sa nakikita mo, hawak ko ang iyong ama at maaari ko siyang patayin. Pero nasa iyo ang desisyon kung anong pagpipilian mo. Buhay ng iyong ama o ang sepulkro. Nagpakita ang 2 aso sa tabi ni Lauro. Lalong natuwa si Damiana. Tumawa ng malakas habang itinuturo ang mga ito. Laura,
Anong nangyayari? Anong kinalaman mo dito? Tumahimik ka, tanda. Kung ayaw mong mapaaga ang kamatayan mo. Bitawan mo ang tatay ko kung ayaw mong samain ka. Wika ni Lauro. Inilabas ang kanyang sandata. Ang sepulkrong kidlat. Ibigay mo sa akin ang sandatang yan kung gusto mong mabuhay ang iyong ama. Hindi ko nauulitin ang sinabi ko. Kung ayaw mong samain, bitawan mo ang tatay ko. Wala ka sa sitwasyon para magbanta. Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko kung mahalaga sa iyo ang buhay ng matandang ito. Napaisip si Lauro. Naalala ang plano. Sige, papayag ako. Pero wala sa akin ang sepulkro. Kaya ko lang gamitin ang kapangyarihan nito kahit malayo sa akin. Itinago ko sa bayang sandata. Kung gusto mong makuha, sumunod ka sa akin. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Hindi mo ako maloloko. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pero kung interesado ka, sundan mo ako sa tahanan. Wika ni Lauro. Matapos ay naglakad ito palayo. Tiniis nito ang ama, kahit anong pagmamakaawa ng matanda. Pagdating sa tahanan, tumayo si Lauro sa bakuran habang hawak ang sepulkro. Gaya ng inaasahan, dumating si Damian. Sa pagkakataong iyon kasama niya si Tonyo. Mabuti naman at napag-isipan mo na maayos. Ito ang sandatang hinahanap mo. Pakawalan mo ang tatay ko. Ibibigay ko to sa'yo. Wika ng binata habang itinataas ang sepulkro. Gusto ko ang batang ito, Tonyo. Matalino. Magaling makipagnegosasyon. Pero sa tingin mo kakagatin ko ang patibong mo. Nagkakamali ka. Tugon ni Damian. Naglabas ito ng patalim. Akmang sasaksakin si Mang Karte nang biglang bumulusok ang malakas na kidlat. Nagulat ito sa lakas ng pagkakatama sa lupa. Tumilapon papalayo. Kung nagkakamali ako, bakit ka nakapasok sa patibong ko? Tignan mo ang kapaligiran, Damian. Kayong dalawa lang ni Tonyong nandito. Hindi maaaring pumasok ang mga alagad mo. Balot ng depensa ang paligid, kaya hindi ka rin makakalabas. Kung ako sa'yo, bibitawan ko na ang punyal na yan. Napapaligiran ka ng pader na gawa sa kidlat. Sabi ng guru ko, hinahabol ng kuryente ang anumang gawa sa bakal. Wika ni Lauro. Dali-daling hinagis si Damian ng punyal. Mabuti na lang at sinabi mo sa akin. Ngayon tignan mo at kilalanin kung sino ang kinakalaban mo. Tugon ni Damian. Pinaglapat nito ang kanyang kamay. Tila nagdarasal. Naglabasan ang mga kulisap sa lupa. Gumapang ang mga ito papunta kay Mang Karte at kinuyog ang matanda. Ako na ang bahala sa iyong ama. Harapin niyo ni Mira ang taong yan. Wika ni Ayam. Tumakbo ito papunta sa matanda. Nagliliwanag ang buntot at mga mata. Biglang tumama sa aso ang kidlat na mula sa kalangitan. Tumawid ito papunta kay Mang Karte. Natupok ang lahat ng mga insektong nakabalot sa matanda. Nawalan ito ng malay. Kaya naman mabilis itong hinatak ni Ayam palayo. Pakialam merong aso. Huwag mong galawin ang biyag ko! Tugon ni Damian. Akmang aatake sana ito kay Ayam nang biglang sumugod si Mira. Ako ang harapin mo! Wika ng babaeng aso. Kagaya ng ginawa ni Ayam, kumuha din ito ng lakas mula sa kidlat. Ibinuga kay Damian. Ngunit nagawa itong sanggain ng mambabarang gamit ang ugat ng mga puno sa paligid. Ibinaba nito ang ginawang pananggalang at nang tumingin sa kinaroroonan ni Lauro ay wala na ito. Sinong hinahanap mo dyan, Damian? Ha! Nandito ako! Inundayan niya ang kalaban, ngunit humarang si Tonyo. Hindi ganun kadali ang gusto mo.
Dadaan ka muna sa akin bago mo mapatay si Damian. Wika ni Tonyo habang hawak ang kamay ni Lauro. Magaling, Tonyo. May pakinabang ka din pala. Sige na, ikaw nang bahala sa mga yan at gagawan ko ng paraan kung paano makakapasok ang ating mga tauhan. Tugon ni Damian. Nag-usal ito ng mga dasal at pilit sinisira ang ginawang depensa ni Ayam. Kailangan mong magbadali, Lauro. Anumang oras maaaring masira ang depensa. Wika ni Ayam. Itinulak ng binata si Tonyo gamit ang espadang gawa sa kidlat. Pinugutan niya ang ulo at nilingon si Damian. Damian, hindi ba ito yung gusto mo? Bakit hindi mo saluin? Wika ni Lauro. Sabay hagis ng hawak na sepulkro paitaas. Nagkumahog si Damian na saluin ito. Ngunit lingid sa kaalaman ng mambabarang na yon ang pinakamalaking pagkakamali. Malapit nang mahawakan ng mambabarang ang sepulkro nang bigla itong tinamaan ng kidlat. Lumabas ang espada mula sa kahoy at direktang tumama sa kanyang katawan. Nagliwanag ang buong paligid. Nasipat ni Lauro na unti-unting natutupok ng puting apoy ang katawan ng mambabarang. Sumisigaw ito. Pilit inaapula ang apoy. Ngunit kahit na tumalon pa siya sa sapa, hindi namatay ang puting apoy. Natupok ang katawan ni Damian sa ilalim ng sapa. Matapos ang kaganapan, nagising si Mang Karte gamit ang pambihirang kakayahan ni Mira. Binura ang alaala ng matanda tungkol sa pangyayari mula umpisa hanggang sa matapos ang laban. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Nang mga oras na ito, patuloy pa rin sa pakikinig si Jimbo sa kwento ng kanyang lolo Lauro. Ang galing naman po nun, Lolo. Ano pong nangyari pagkatapos ng laban? Hindi na bumalik ang mga Alipores sa Damian. Nang matalo namin silang dalawa ni Tonyo, nagsipagtakbuhan na ang mga aswang at tauhan nila palayo. Simula noon, hindi na namin sila nakita sa baryo. Yung sepulkro po, nasan? Yumuko ang matanda at inutusan si Jimbo na damputin ang kanyang tungkod. Inabot naman ito ng binata. Laking gulat nito dahil nang hawakan ni Mang Lauro ang kahoy, biglang lumapit si Mira at Ayam. Napangiti na lang ang binata dahil napatunayan nito na totoo ang kwento ng kanyang lolo Lauro. Ganun pa man, itinago ng binata ang lihim ng matanda hanggang sa dumating ang araw ng pamamaalam. Naiwan sa pangalaga ni Jimbo ang dalawang aso, maging ang tungkod ng kanyang lolo Lauro. Kabilin-bilina ng matanda na wag itong ihiwalay sa kanyang tabi. Sinunod ng binata ang kahilingan ng matanda at dito niya nalaman ang dahilan. Ang mismong tungkod na yon, walang iba kung hindi ang pinaka-iniingatang sandata ni Lauro, ang kahoy ng kidlat o mas kilala na sepulkrong kidlat.